Paulit-ulit na ngang sinasabing bawal pero paulit-ulit ding lumalabag ang mga e-trike at e-bike rider. Ganyan talaga mga Pilipino, paulit-ulit. Dito nga sa chatroom ko, paulit-ulit eh. Paulit-ulit talaga eh. Bawal tumawid, tatawid. Nakakamatay dyan, tatawid. May namatay na dyan, tatawid. Yan ang paulit-ulit. Ayaw pa Tapos sasabihin, nagtatrabaho lang naman kami, tumatawid lang naman kami. sa pagdaan sa EDSA. Kanina nakipagpatintero sa kanila ang mga traffic enforcer. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Umaga pa lang kanina, mainit na ang mga MMDA traffic enforcer sa Pasay Rotonda. Pinaguhuli nila ang mga e-bike at e-trike rider na nagbalak daw dumaan sa EDSA. Alam mo, isa yan sa pinakamagulong lugar. Yang Pasay. Napakawalang disiplina ng pasensya na kayo mga taga-Pasay ah. Pero diyan sa ilalim ng Pasay, Taft, Rojas, ewan ko ba, may mayor ba kayo? Ang salasalabat diyan. Pagka diyan talaga salasalabat yung yung mga sasakyan, yung mga jeep, pumapara sa gitna. Pag binusinahan mo, galit pa. Salasalabat diyan. Maniwala kayo. Buti nga itong MMDA nagtatrabaho diyan eh. Pati mga rider na hindi naka-helmet at nakatsinelas lang, hindi rin nakalusot. Kahit ano pa ang kanilang palusot. Kagising ko lang eh. Surprise eh. Dito lang po, yan sa gilid lang. Huli sa akto ang pedicab driver na ito na walang takot dumaan sa EDSA. Abay nakipaghabulan pa siya sa mga enforcer. Galit pa yan, galit pa yan, galit pa yan, galit pa yan. Ginatanggalan nyo ng trabaho eh. Anti-poor kayo. Anti-poor kayo. Pagtatanggol na naman ng mga congressman yan. Wala pa si Meron dito? Bakit nakapaghabulan pa kayo? Hindi sir, ano po. Sensya na po sir. Wala ring nagawa ang mga may-ari ng mga e-trike na ito nang hatakin isa-isa ng MMDA dahil nakaparada sa bangketa. Kahit nangihinayang, hindi na sila umalma. Mahalaga po ko sa amin yun eh. Kasi ginagamit po namin pang-igib po yan. Dito sa ilalim ng Ortigas Flyover pansamantalang nai-impound yung mga nahuhuling e-bike, e-trike at pati na rin mga pedicab. Pero dahil wala pang national policy dito, walang bayad kapag tutubusin ng mga ito. Yun nga lang yung mga may-ari nito ay kailangang umisip ng paraan para maiuwi ang mga ito. Eto. Kaya nga, in line with that, ganyan kagulo sa Pasay. Dito naman sa Maynila at saka sa Taguig, meron na silang ordinansa. Sana sundin na. Okay? Mas maghigpit na rin ang mga City Hall ng Maynila at Taguig sa mga e-bike o e-trike. Sa highway po... Malalaman mo talaga kung sino yung functioning LGUs, no? Alinsunod sa dati ng memo na Interior Department. Ang isa sa mga lungsod, ipapa-impound na raw ang sasakyan ng mga pasaway. Nakatutok si Joseph Moro. Nakapaskil ang babala na bawal ang tricycle, tok-tok, pedicab at elektriko e-bike sa Taft Avenue sa Maynila. Pero may terminal ng e-trike at tricycle sa mismong Taft. Alam naman daw ng ilang driver gaya ni Danilo. Mayor! Sino ba ang bagong mayor na Maynila? Madam Hani. Naku po, suportado pa naman kayo ni Yorme. Kaya lang, tulad na sinabi ko, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Madam Hani, meron na po kayong ordinansa dyan. Kulang sa pagpapatupad. Gising-gising ho mga tauhan ninyo, mukhang tutulog-tulog. Pagpasensya nyo na. Marami tayong mahal na kababayan dyan sa Maynila. Love ko po kayo. Pero gawin natin ang trabaho natin, mga sir, mga ma'am. Medyo gising-gising. Kasi alam ko, makukulit, matitigas ang ulo niya mga yan. Pero pagpasensya nyo na, saan ho ba nanggaling yung ordinansa? Sa mismong opisina ninyo, sa LGU, sa mga counselor ninyo. So, ibig pong sabihin yan, mga sir, mga ma'am, ipatupad nyo yan. Kung hindi, bawiin nyo na lang yan. Hindi, ako naman naintindihan ko naman. Mahirap talagang ipatupad yan. Napakahirap Ang tigas ng ulo ng mga Pilipino. Pero simulan nyo na ho.
Simulan nyo na ho. Ako, Madam Hani Lacuna, believe sa inyo si Mayor Isko Moreno. Believe na believe po sa inyo yon. So, ako din, magiging believe ako sa inyo. Okay? Kaya nga ho, sinasabi ko dito, hindi ho para kayo batikusin, para ho panawagan sa inyo, Madam Hani Lacuna. May mga pinagbawal nyo na nakakahiya, may paskil dyan, tapos meron palang terminal dyan. Asa na ho yung city administrator nyo ngayon dyan? Sana ho, galawin na natin yan kasi mapapahiya ho. Sayang naman, yung iniwan na legacy ni Yorme na umayos yan, naniniwala ako, kaya iniwan yan sa inyo, kasi kaya nyong ipagpatuloy. Di ba ho? So, Madam Hani Lacuna, believe po ako sa inyo, gawin nyo po yan, trabauhin ninyo. Sana hindi na ho maulit na may makuhanan ng ganyan para hindi naman ho tayo mapahiya pare-pareho dito. Kasi kakampi nyo ako pero mapapahiya ho tayo pagka hindi nyo inayos yan. Yun lang po. Nabawal sila sa mismong TAF. Sa mga iskinita lang po daw kami, ang sabi. Wala naman po kami magiging pasahero sa iskinita. Hindi pa makukulit sir Pero titikitan natin yan sir. Paano mo titikitan? Wala naman po atang lisensya yan, sir. Paano niya kaya tinikitan yung mga ano? Baka yung tricycle. Pero yung mga, yan nga actually dapat talaga magkaroon na ng batas dyan. Hindi porket electric bike, walang lisensya. Kasi ngayon, as of now, alam mo, ganito ka-funny sa Pilipinas. Yung mga e-bike, walang lisensya. And yet, nagpapasada. Anong katarantaduhan yun? Dapat i-require na sila magka-lisensya. Kasi pumapasada sila, nagsasakay sila ng pampubliko. Yung iba, hirap na hirap kumuha ng franchise dahil nga para lang makapagpasakay sila ng mga tao. Tapos itong mga e-bike, walang franchise, walang pang lisensya. Anong kalokohan yun? Tama, mali. Di ba? Pati tricycle boss dito sa Quezon City, karamihan walang lisensya. Dapat impound ka agad dyan. Hindi, kaya nga dapat talaga, alam mo, kasi, alam mo, one time pa nga meron pang nando sa gitna. Nakita ko to mismo. Ayaw niyan tumabi. Binubusinahan na siya. Hanggang nung kami na, babanggain ko na siya. Saka na lang ako magbabayad para makatikim lang siya. Buti hindi umabot. Kasi masama yung utak ko. Huwag niyo pong gagayahin yun. Sana po, matuto naman tayong sumunod. Alam mo, hindi naman kayong mga tricycle, e-trike, hindi naman sa pinipigilan kayo sa trabaho nyo. Yung palusot nyo na trabaho namin to, hindi naman po yun ang issue dito Kaayusan ba? Yun lang. Kaayusan. Disiplina, ika nga. Alam nyo, sa Japan nga, walang biro to pero dito ka talaga maiinis. Sa Pilipinas, paurong tayo Yung tricycle natin dito na nagsasakay ng pasahero, walang lisensya, walang rehistro, walang franchise. Mantakin mo yun. Okay? Sa ibang bansa, scooter lang. Yung 20 km per hour lang ang takbo. Kailangan may plaka. May lisensya nagmamaneho. May exam pa. Alam mo paano ko na-experience to? Antindi. Sabi ko nga, iba talaga level dito sa nakakainis, nakakapikon. Para makagamit ka ng rental scooter na ini-scan mo lang. Walang kahirap-hirap may da-download ka lang. I-scan mo. Pag first time user ka, kailangan mo magpadala ng picture ng lisensya. Kailangan mong masagutan ng tama yung mga question. I-review nila ngayon, ikaw. Ano ang batas dito sa Japan para gumamit ng scooter? May review? May quiz. Magre-rent lang ako ng scooter na ang takbo 20 km per hour. Hindi nga scooter na nakaupo nakatayo lang yung parang laruan. 'Di ba? Basta yung parang laruan na scooter.
Tapos kasagutin, bumagsak pa ako minsan eh. Hindi biro, kasi ano naman ang alam ko sa batas ng Japan. So doon, meron kang re-reviewin, parang rules nila. Sa app, nandun na sa app. Babasahin mo yun. Okay. Are you ready to take the exam? Click. Click mo. Tapos lalabas na. Ganyan. Tapos, pag hindi umabot ng 7 tama, yung sagot mo, ulit ka. Babalikan nila uli para mag-review. Ganon. Para mag-review uli. Bumagsak ako noong una. Kasi, syempre, iba yung batas nila. So, it's a matter of memory, di ba? Yung memory ko medyo pasmado na. Hindi na masyadong ano. So, ni-review ko uli. Tapos sumunod, pumasa na ako. That's the only time na pwede mo nang gamitin yung scooter. Pag nadisgrasya ka, gumawa ka ng mali, yung lisensya mo na andoon sa app, kaya hindi ka lusot. Ganun katindi. Di ba? Sa atin, bili ka lang sa kanto ng e-trike. Tapos ipasada mo na sa mga bata dyan. Dali mo sa eskwelahan. Kung may madisgrasya sila, bahala sila sa buhay nila. Ganun eh. Hindi ko sa nilalait tayo mga Pilipino ha. Pero yun yung padisiplinahin mo na lang eh. Pwede dumaan kayo sa tamang lugar. Huwag naman kayo dumaan sa highway kasi talaga nga namang mabagal ang e-trike eh. So makakasagabal ka sa traffic. Hindi, ano dahilan? Kung dadaan kami doon, paano na yung namin? Paano na ang negosyo namin, trabaho namin? Paano kami mag-ano dyan? Wala naman kayo sasakay dyan sa iskinita. Dapat doon kami sa karsada. Gusto nyo, sa EDSA na lang kayo. Sa busway na lang kayo dumaan. Yung nga pala, dumadaan na sila. Ayon sa Manila City Hall Impound, ang parusa sa mga mahuhuling e-trike o e-bike dahil walang rehistro ang mga ito. Pero si JR may ipinakitang permit na binayaran daw nila sa City Hall. Para hindi ka mahuli. Kailangan talaga may ganito katapos may body number ka. Hindi naman kami nandito para tanggalan ang mga mamamayan ng kanilang mas affordable way to transport as long as nandoon sila sa mga local. Actually, tama nga yung ginawa ng Maynila eh. Pinarehistro mo na nila habang wala pang kasi ang problema walang batas eh. Dapat magkaroon na ng department order. Ewan ko kung kaya ng department order yan ha, na para magpa-rehistro itong mga e-trike. Pero since wala pa silang ORCR, so gumawa muna ang Maynila ng, ewan ko kung legit yun ha, pero kung legit yun, that's a good step para at least may accountability. Ika nga. Kasi magkakaroon na ng body number yan. So pag nadisgrasya, meron sila listahan kung sino yung driver. Habang natutulog pa ang LTO, kanya-kanya na muna tayo itong mga LGUs. Ngayon, maganda nga dito sa LGU ng Maynila at saka ng Taguig, pinagbawal nila sa main road. Ang problema ngayon, implementation. So sana sa Maynila, Attorney Princess Abante, ito'y anak ko ng isang congressman. Alam ko anak ko ito ng Congressman Abante. Alam ko matino ito eh. Magaling itong abogado na ito. Madam, baka pwede mo ma-suggest sa inyo na yung implementation. Alam ko mahirap kasi ang titigas ng ulo ng mga tao na yan eh. Walang biro, ang titigas ng tao dyan. Pero kaya nga naging effective si Yorme dyan eh. Naalala nyo, nililinis ni Yorme yan. Nakikipagsagutan pa sa kanya yung mga tao. Kaya lang, batang kalsada si Yorme. Kaya naayos niya. Diba? Sana po maayos ng implementation. Roads at wag sa national road. Sila lang nagsasabi sa gabal kami. Pero maghahanap boy lang naman kami. Ang mga dahilan nila. Sila lang sasabing sa gabal kami. Naghahanap buhay lang kami. Sir, hindi kayo humaharang sa karsada? Ay, naglulukohan pa tayo eh. Pumaparada nga kayo sa bangketa eh. Pumaparada nga kayo kung saan-saan. Naka-video na nga. Hindi kayo nakakaperwisyo. Wala nang jeep yan. Papunta ng pier. Pag binawal to, anong sasakyan nila? Katulad sa San Mateo sa Rizal, may mga ilang lokal na pamahalaan. Katulad dito sa Maynila na nagpapaalala na bawal sa mga national road. Katulad dito sa Taft.
yung mga e-trikes at saka mga tricycle dahil sagabal daw ito sa trapiko at karamihan hindi rehistado sa LTO at yung mga driver walang lisensya. Pabor sa pagpaparehistro ng mga e-bikes ang Maynila. Kasama sa pag-register nito is the proper education ng owner at driver. Also, Tingnan mo, nasa top, hindi daw sila sagabal. The mere fact na ang bagal-bagal lang nga niyan, ang dami nyo pang sakay. Sa tingin nyo, hindi kayo sagabal? Tinatarantado naman tayo ng kababayan natin na yun eh. yung tamang edad ng mga dapat nagmamaneho ng mga e-bike. Sa Taguig, nagpalabas na rin ng anunsyo na bawal dumaan ang e-trike sa national roads tulad ng C6, C5 at Kalayaan Avenue. Maliban na lamang kung tatawid sila sa mga ito. Bawal din daw itong gamiting pampasahero. Pero may ilan kaming namataan nakikipagsabayan pa sa mga mabibilis na sasakyan. Si Hill galing Pampasig at papasok sa Alam ko mga kababayan ko sa ibang bansa hindi kayo makarelate ha. Pero ganito na ang senaryo sa Metro Manila ngayon. Hindi lang mo yan sa Taguig, hindi lang mo yan sa EDSA, kung saan-saan ganyan ang senaryo. Hindi kayo natatawa? Trabahuang call center. Expect nyo natatakbo ng maayos ang trapiko natin? Hindi ko pa alam. Hindi ba, delikado? Hindi, okay lang. Doon ako sa gilid eh. Hindi namin alam kung ano sir. Nakuha na nga siya ng video na nasa gitna. Sasabihin niya pang nasa gilid ako. Alam mo, sa totoo lang, pag pinapanood ko yung mga video ni Gadget Addict, naaawa ako sa MMDA. Araw-araw, ganyan ang naririnig mo. Mapapakalma ka talaga eh. Hindi, totoo ha. Mapapakalma ka eh. Alam eh. Ito yung ginagamit niyo, sir. Diyan lang kami sa ano. Ayan, yan dyan lang kami gang. Si Gadget Addict, pag bumanat, English speaking eh. Malamya pa eh. Pero pag nagsalita ng, dyan lang kami gang. Yan yung pag nahuli, na hindi nakaayos ng suot, hindi dyan lang kami. Dyan lang kami gang. Dito lang sa sa 19 Avenue. Ayon sa MMDA, wala namang problema sa pag-e-bike o e-trike na nauuso ngayon. Pero dahil kailangan ng regulasyon, panahon na raw para iparehistro ang mga ito. Hindi, wag nyo na iparehistro. Anti-poor kayo. Hayaan nyo nang magulo sila sa kalsada. Kasalanan pa natin. Pag tinanggal yung mga yan. Di ba? Kasalanan pa natin. Tapos pagtatanggol pa ng isang congressman yan. Sabihin naman, anti-poor kayo. Kaya nga, wag na lang. Hayaan nyo na dyan silang kumalat sa EDSA. EDSA, sa C5. At i-require ang driver's license sa mga magmamaneho nito. Lalo't ayon sa MMDA, nasa lampas 500 ang naaksidenteng e-bike sa Metro Manila noong 1 taon. Matatanda ang sinabi rin ng technical working group na binubuo ng mga representante ng iba't ibang traffic agency at LGU. Hindi naman sila nakakasagabal, paano sila naaksidente? Oo, payagan na rin sa S-Lake, sa Skyway. Paano ba? Mura ng kotse, mura na e-bike, darating ang araw, hindi humura kotse dito, mahal. Alam mo kung bakit ang dami nakakotse? Kasi ang mura ng down payment at ang daling umutang. Hindi, walang biro. Sa totoo lang, ang mahal ng kotse natin compare sa kotse sa ibang bansa, mas mahal sa atin. Ang tindi ng tax dito Kaya nakakabili, paano? 0 down payment. Mga Pilipino, lalo na yung mga pasosyal, I want car. Kahit wala namang pera, I want car. Paano na yan? I just look for sugar daddy. Yung sugar daddy, nakangkang na sila. Nagsawa na sa kanila, iniwan na sila. So, ang dami totoong senaryo yan, ha? Ang dami ngayon na binabawing kotse, kasi siyempre, tanda mo, ang mga sugar daddy, ganyan naman ang sasabihin. Hindi, sige. Akong bahala sa'yo, kukuha kita ng sasakyan. Kinuha naman sasakyan. Tapos makangkang niya, tapos na. Napagsawaan niya na mga ilang buwan. Mga 3 buwan, 4 na buwan, napagsawaan niya na. Kasi kinuha na ng kotse. Parang sa madaling salita, yun yung bayad niya. Nung iniwan niya na, ginos niya na. Ito naman si ate,
Ay, wala na si, si sugar daddy ko. Hanap ako ng iba. Hindi siya makahanap. So, ayun. Hindi, yun na nga ang problema. Hindi nakahanap eh. So, kaya ang daling makakuha ng kotse ngayon. Ang dami na. Ang dami nakakotse ngayon. Pansinin mo, ang gulo sa kalsada. Bakit? Babae. Wag ganun ba, not buy? That's joke lang po yun. Joke lang. Kaya ang gulo-gulo sa kalsada ngayon, 'di ba Garski, sa Pilipinas ang gulo sa kalsada, ang dami kasing mga babaeng na-sponsoran, bumili ng kotse kahit hindi marunong, nauna yung kotse bago sa lisensya. Oy, totoo yan. Baka akala ninyo hindi totoo yan, ha? Ha? Totoo po yan. Sa Pilipinas, ewan ko nga ba't ganun ang batas sa atin. Sa Pilipinas, makakabili ka ng kotse kahit wala kang lisensya. Ibig sabihin, kunwari, kung may driver ka, okay lang. O, pwede naman pakita yung lisensya ng driver eh. Sana ganun, di ba? Hindi sa atin, pag-aaral sila pag nakabili na sila ng kotse. Syempre, nakaganon pa magmaneho yan. Pagliliko, bago makaliko, abutin ng 1 minuto. Sagabal sa kalsada pala. Sorry naman, joke lang, joke lang. Joke pero totoo yun. Joke lang yung sa akin. Bahala kayo kung totoo sa inyo yun. Ha? Joke lang sa akin yun, ha? Joke lang sa akin. Meron din naman mga kamoting lalaki.